Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 10, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Impeachment Court para sa trial ni VP Sara Duterte, formal nang binuo. Mga senador nanumpa na bilang hukom. We're watching. Pangulong Marcos, babantayan ang pagtawid ng impeachment trial ni VP Sara sa susunod na kongreso. Probinsya ng Basilan sa Mindanao, idineklara ng Abu Sayyaf Group free. Mga driver na sangkot sa tila karerahan ng bus sa Cagayan, suspendido ng 70 araw. Pagsosorry, hindi tinanggap ni Transport Secretary Vince Tizon. Sa showbiz, OOTD ni Catherine Bernardo para sa Pilipinas Got Talent, all praise mula sa netizens. At content creator Zainab Harake at basketball player Bobby Ray Parks nag-exchange na ng I do. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ilang oras lang matapos mag-convene ang Senado bilang isang trial court para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nag-issue na ito ng summons para sa ikalawang Pangulo ukol sa pagdinig. Nagbotohan rin ng trial court upang maibalik ang reklamo sa Kamara. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Alamin natin mula sa Senate floor ang Balitang A to Z Live ni Ace Cruz. Ace. Yes, Barbie, naging action nga yung ganap dito sa Senate floor matapos sa emosyon ni Senator Judge Bato de la Rosa na dismiss yung articles of impeachment. Pero alas 9 nga ng gabi ay nagkaroon naman ng botohan ang mga judges ukol sa motion naman ni Senator Alan Peter Cayetano na amyendahan na lamang ito. At sa botong 18-5-0, 18 affirmative votes, 5 negative at 0 abstain, ay formal lang na irekomenda o i-remand o ibabalik na itong articles of impeachment sa pinanggalingan nito na House of Representatives. Hindi ibig sabihin nito, Barbie, na dismiss na yung articles of impeachment. Sa halip, sa parang ito ay kailangan sertipikahan ng Kamara ang non-violation ukol sa one-year rule sa impeachment. Kaya din kung gusto ba nila itong ituloy sa 20th Congress. Yan naman accomplished ng impeachment court sa maghapong ito ngayong June 10. The Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Pasado alas 6 na ng formal na manumpa ang mga senador ng 19th Congress bilang judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayun din ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court na dapat sana ay sa Miyerkules pa June 11. Bago yan, ilang oras na tumagal ang diskusyon ng ilang senador, kabilang si Senate Minority Leader Coco Pimentel na gusto ng manumpa bilang senator judge pero hinarang ni Senador Bato de la Rosa na naghain ng motion sa isang privilege speech. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Tinutulan ni Senador Joel Villanueva ang motion ni De La Rosa. As a legislative body, and at this point in time, we have not yet convened, Mr. President, as an impeachment court. And therefore, Mr. President, this representation believes that we have no constitutional authority. Sangayon sa rules of court, kailangan mag-convene muna ang Senado bilang impeachment court bago desisyonan ang anumang motion na may kinalaman sa impeachment proceedings. Bago nito, muli ring nanindigan sa Escudero na tatawid ng 20th Congress ang mismong trial. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last day namin na alam nilang 2 linggo na lamang naiiwan. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mahinga ng media ng reaksyon ukol sa pagtawid ng trial proper sa susunod na Congress. What is the controversy? It is very clear that it will.
because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Ipinaubaya ito ng Pangulo kay Escudero na tatayong presiding officer pero kanya-kanya itong masusing susubaybayan. We are watching, of course, what the Senate President Chis Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. So, Miyerkules, Hunyo 11, nakatakda ang presentation articles of impeachment na binubuo ng 7 charges laban sa Vice Presidente kabilang ang korupsyon at ilang pang high crimes. Barbie, mga K2Z, sa kabila nga ng utos sa pagboto kanina ng impeachment court na ibalik ng Senado, yung articles of impeachment sa Kamara ay nag-utos si Presiding Officer SP Chis Escudero na maglabas ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte para hingan siya ng sagot sa loob ng 10 araw. Yun nga lang, ay kinasyon naman ni Senador De La Rosa kung anong basihan ng mga summons ngayong ibinalik nga sa Kamara ang complaint. Pasado 9:39 naman, Barbie, ng gabing ito ay formal lang ang nag-suspend o nagtapos itong unang araw ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Barbie. Maraming salamat mula sa Senado, Ace Cruz. Iginigit naman ni Senator Robin Padilla ang pagiging kaalyado ng mga Duterte. Kasunod yan ng paghahain niya ng Senate resolution na layong magbasura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Anya, kahit pa sunugin siya, ay mag-aamoy Duterte siya. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na hindi niya kinonsulta ang bise sa kanyang hakbang. Samantala, nakaplanong sa Kuala Lumpur, Malaysia magdiwang ng Araw ng Kalayaan si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya, ayon yan mismo sa Office of the Vice President. Personal ang biyahe ng pangalawang Pangulo habang magsasagawa rin siya ng consultation sa mga OFW sa June 12. Gayunpaman, hindi ibinahagi ng OVP kung kailan ang lipad ni Duterte patungong Malaysia. Matatandaan, kakauwi lang ni Duterte mula Netherlands kung saan nagdiwang siya ng kaarawan kasama ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang napanahon naman ang kanyang sunod-sunod na biyahe sa gitna ng nakatakdang pagtalakay ng Senado sa mga articles of impeachment laban sa kanya. Idineklara na ang Abu Sayyaf Group free ang probinsya ng Basilan sa Mindanao matapos sumuko sa pamahalaan ng nalalabing mga miyembro nito. Nasangkot noon ang naturang terrorist group sa pagpapasabog ng public facilities, kidnap for ransom at pamamaslang, kabilang na ang mga dayuhang biktima. Ngayon po ay target ng pamahalaan na muling ibalik ang sigla sa lalawigan ng Basilan. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Dating kuta ang Basilan sa Mindanao ng teroristang grupong Abu Sayyaf o ASG. Pero ayon sa pamahalaan, nagtapos na ang paghahasik ng kaguluhan ng naturang extremist group at idiniklara ng ASG free ang lalawigan. Pinangunahan ito mismo ni Presidential Assistant Anton Lagdameo at Advisor on Peace Process Carlito Galvez Jr. sa Lamitan City. Historically, itong province of Basilan, yung kanilang baluarte before, no? Dito sila nabubuhay. So kaya ito yung kumbaga napaka-symbolic yung nangyari ngayon na dineclare natin na ASG free yung Basilan Province. Dati halos 1,000 ang bilang ng ASG members sa lalawigan, sangkot ang grupo sa mga insidente ng kidnapping sa mga local at foreign tourists, kabilang ang Dos Palmas kidnapping sa Palawan noong 2001 kung saan 20 ang binihag at 5 ang namatay. Hindi rin malilimutan ang insidente ng pag-ambush ng grupo sa mga sundalo sa Albarca, Basilan noong 2011 na ikinasawi ng 19 na sundalo. Napabilang ang ASG sa listahan ng foreign terrorist groups ng US State Department. Marami ang nasawi sa operasyon ng Philippine Army pero may mga nagbalik loob pa rin. Most of them have surrendered. No? Kaya nga ito yung pinaprocess natin ngayon na ma-include sila doon sa ICLIP program for their reintegration to the community. Nakita nila yung talagang sincerity na maibibigay pala sa kanila yung development na matagal na nilang
hinahanap. Nakatutok ngayon ng Armed Forces sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga nagbalik loob. Hindi natin iiwanan itong lugar na ito, and we're moving forward towards the development of the region already. As long as you satisfy the requirements of these programs, you are entitled to them. Layunin ng pamahalaan na buhayin ang turismo at ekonomiya sa probinsya ng Basilan at tiyaking hindi na muling sisibol pa ang terorismo roon. Mangilan-ngilan na lang to. Ang sinasabi natin, meron na silang leadership vacuum, and also maliliit na grupo na lang ito, hindi na nila kayang maglunsad ng mga malalakiyang operation. Sa ngayon, nakatutok ang Philippine Army sa pagtataguyod ng peace efforts upang manumbalik ang kumpiyansa sa Basilan Province. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nilinaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi isang balasahan o cabinet revamp ang nagpapatuloy na performance review sa kanyang mga gabinete. Ayon sa Pangulo, ito'y para siguraduhin lang na epektibo ang mga opisyal at tumutugma sa layunin ng kanyang administrasyon. Sa panayam sa palasyo, sinabi ni Marcos na hindi lang mga kalihim ang saklaw ng pagsusuri kundi pati mga undersecretary at agencies. Nasa probation naman ang lahat ng opisyal at inaasahang magpapakita ng magandang resulta. Plano ring gawing regular ang performance checks kada quarter. We'll be much more rigorous in looking at the performance, not only at the top level, but all the way. And that's why we will see, I'm sure you will see more changes in the future. Samantala, nagpahayag ng kapanatagan si Pangulong Marcos sa bagong talagang Associate Justice ng Korte Suprema na si Raul Villanueva. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang kasanayan ni Villanueva sa sistema ng hustisya ng Pilipinas nang pangunahan niya ang oath-taking ni Villanueva bilang unang appointee ng administration sa Korte Suprema. Umaasa rin ang Pangulo na ang pagkakatalaga kay Villanueva ang simula ng mas maayos na relasyon sa pagitan ng SC at ng ehekutibo. Matatandaan nanilbihan siya bilang Court Administrator ng Korte Suprema. Nagsimula ang kanyang karera noong 2002 bilang Presiding Judge ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 255 at nagsilbi ring Executive Judge ng Las Piñas City RTC. Siya ay nagtapos ng Bachelor's degree in Economics, Bachelor of Laws degree sa University of the Philippines. I know that the appointment of our new justice will continue that trend and bring the departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better, and that we are unified in our goal to making life better for Filipinos. We all have our part to play, and for justice, you have a new part to play. Iginigit ng MMDA na maaari pa ring manghuli ang mga traffic enforcers sa kalsada sa kabilayan ng ipinatutupad na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa ahensya, may mga blind spot o mga lugar na walang CCTV kaya kailangan pa rin ng physical na apprehensyon. Pinawi rin ng ahensya ang takot ng mga motorista na mahulihan sila ng doble-doble. Samantalang kinumpirma umano ng MMDA ang mga ticket na isinusumiti ng mga enforcers para maiwasan ang duplikasyon. Sinimula na rin ipadala ang mga notice of violation sa mga lumabag na nasagap ng CCTV base sa address na nasa LTO records kahit nasa labas pa ng NCR. Ginagamit ng MMDA ang Motorcycle Unit at PhilPost sa pagpapadala ng notice of violations. Pinuri naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ang Eastern Police District sa pagtala ng 5 minutong response time sa iba-ibang mga insidente. Ayon kay Soto, kaya na ng mga pulis ang 5 minuto o mas mabilis pa para magsilbi sa publiko. Handa namang magpadagdag ng force multipliers ng LGU para mapalakas ang programa. Git ni Soto, mahalaga rin ang tulong ng barangay security lalo na sa gabi. Inamin naman ni EPD Chief Brigadier General Aden Lagradante na may mga limitasyon pa rin gaya ng trapiko at panahon pero target nilang palakasin ng resources kasama na ang pagbili ng dagdag na mga motor. Kaya na ng ating kapulisan eh. Kaya nakakabilib nga talaga ang ating mga kapulisan. So I really commend the Eastern Police District
our Pasig Central Police Station dahil talagang kumbaga ilang araw pa lang naman mula nung nagkaroon tayo ng direktiba pero nagawa na po nila kaagad. Mariing nananawagan ng Philippine Navy na paalisin na sa West Philippine Sea ang mga puwersa ng China. Sa press briefing sa Fort Bonifacio, binigyang diin ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang Chinese Communist Party, PLA Navy, Chinese Coast Guard at Maritime Militia ang tunay na foreign interferer sa ating karagatan. Ito'y tugon sa pagsasabi ng Chinese Embassy na huwag daw magpasok ng external o panlabas na puwersa sa South China Sea dispute kasunod ng pagtitibay ng Philippine-European ties laban sa paninikil ng China. Giit ni Trinidad, ang mga iligal na gawain at panloloko ng China ang sanhi ng gulo sa West Philippine Sea. Isa sa pinakahuling insidente ay ang pagharang at pagbuga ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa BFAR vessel na nagsasagawa ng scientific research malapit sa Pag-asa Island. Sa kabila ng pangaharas, nagtagumpay pa rin ang misyon ng BFAR. Catherine Slays, laban na laban ang pangmalakasang aura ng kapamilya actress at blockbuster queen na si Catherine Bernardo para sa isang episode ng Pilipinas Got Talent. Sa IG proud na pinlex si Catherine ang kanyang glowing look at stunning outfit, suot ang bronze sexy dress. Kalakip ng jump photos na yan ni Catherine ang caption na roller coaster kind of weekend. Marami namang netizens ang pumuso sa photo snaps na yan ni Catherine. Si Catherine ang isa sa mga napiling hurado sa talent reality show na Pilipinas Got Talent ng ABS-CBN. Susunod, mga driver na sangkot sa tila karerahan ng bus sa Cagayan, suspendido ng 70 araw. Pagsusori, hindi tinanggap ni Transport Chief Vince Dizon. At gobyerno tutulong sa mga apektadong Pinoy ng kilos protesta sa Los Angeles, USA. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi tinanggap ni Transport Secretary Vince Dizon ang paghingi ng tawad ng Florida Bus Company matapos mag-viral ang video ng karerahan ng mga bus nito sa National Highway sa bandang Cagayan Province nitong June 8. Kaya naman, agad sinuspindi ng LTFRB ang prangkisa ng 15 unit ng Florida Bus ng 30 araw. Kasabay nito, sinuspindi rin ng LTO ang lisensya ng mga driver na sangkot ng 70 araw at isa sa ilalim sa mandatory drug test. Diin ng Transport Department, mabigat ang kaparusahan sa mga kumpanyang lumalabag sa kaligtasan ng publiko. Binibigyan lang ng Malacanang ng 48 oras ang Local Water Utilities Administration o LUWA para ipaliwanag kung bakit walang tubig sa mga palikuran ng mga paaralang binisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Bulacan. Kamakailan lamang nakita ng Pangulo ang kalagayan ng mga palikuran sa Tibagan Elementary School sa San Miguel at Barihan Elementary School sa Malolos nang ilunsad ang Brigada Eskwela. Giit ni Marcos, hindi naman mahirap gawin ang pag-aayos ng banyo, pero bakit walang tubig? Kaya naman inatasan na ng Malacanang na agad na mag-imbestiga, tukuyin ang mga may pananagutan at siguraduhin may tubig ang mga paaralan bago ang pasukan. Paalala pa ng palasyo, hindi ito aberya lang, kundi isyu ng kalusugan at dangal ng mga mag-aaral. Inatasan ang Local Water Utilities Administration o LUWA na agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? Malapit na nga ang pasukan, kaya payo ng lokal na kagawaran ng edukasyon, sanayin na ang mga anak na maging pamilyar sa paaralan para iwas iyakan sa hiwalayan sa mga magulang. Samantala, nakahanda na rin ang kapulisan para tiyaking ligtas ang bawat estudyante, guro at mga magulang. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano.
6 na araw bago ang pagsisimula ng pasukan, doble effort na ang paghahanda ng bawat paaralan para sa pagdagsa ng mga estudyanteng magbabalik eskwela sa June 16. Pero sa ikalawang araw ng Brigada Eskwela, bukod sa paglilinis at pag-iinspeksyon ng mga pasilidad ng bawat paaralan, nagpaalala ang Kagawaran ng Edukasyon ng Quezon City na sanayin o i-orient na ang kanilang mga anak sa nalalapit na pasukan para maiwasan na rin ang madramang paghihiwalay ng mga magulang at anak tuwing papasok ng school. Muling bubungad kasi ang mga batang masesepangs o separation anxiety sa kanilang nanay o tatay. Kaya nga po iniinganyo ng Kagawaran na sa Brigada Eskwela magkasama po ang magulang at yung bata. One way po para ma-introduce sa bata ang paaralan. Kasi kung first time po nila ito at maraming tao sa susunod na linggo, talaga magkakaroon ng anxiety. Aniya, paraan ito para maihanda ang pisikal at psychosocial aspect ng mga batang estudyante para sa maayos na pagsisimula ng academic year 2025-2026. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng kapulisan para masiguro ang ligtas at payapang balik eskwela ng mga mag-aaral. Nasa tinatayang 27 milyong mag-aaral kasi ang inaasahang magbabalik sa kani-kanilang paaralan sa June 16. Kaya ang National Capital Region Police Office nauna nang mag-deploy ng mahigit 5,000 kapulisan sa Metro Manila. Kabilang dito ang 1,206 na pampubliko at pribadong mga paaralan. Habang sa Quezon City naman, 450 police personnel ang nakatakdang i-deploy sa mahigit 200 pribadong paaralan sa lungsod. We are setting up 43 police assistance desks in the key areas to respond swiftly and maintain strong presence where it matters most. It's about making sure that every child walk in their school feeling protected, every parent feel at ease, and every teacher is supported. Bahagi rin ito ng inisyatibo ng QCPD na panatilihing malakas ang seguridad sa bawat paaralan. Lalo pat noong nakaraang taon lang, bumaba ang kaso ng school crime incident sa lungsod. Noong 2024, nasa 21 insidente lang nai-record, habang 45 naman noong 2023. Nangyari ang mga krimeng ito sa loob at labas ng mga paaralan na kinabibilangan ng qualified theft, robbery at gender-based sexual harassment. Yung krimen po sa school says bumaba po ng 46.66% from 2024 to 23. Duty po ng ating kapulisan ay magjo-duty po sila ng 2 hours sa umaga, then 2 hours po sa hapon kung kailan uuwi na po sila. Para maiwasan po natin yung mga krimen. Bagaman hindi tinukoy ni Bumalay kung direktang sangkot ang mga guro o estudyante sa mga naitalang krimen, pagtitiyak niya, naresolba na lahat ng school incidents noong nakaraang taon. Isa rin sa mga programang nakatulong dito, aniya, ang 3-minute response na inisyatibo ni ngayoy PNP Chief General Nicolas Torre III. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. 6 na araw nga bago ang pilot testing ng sinasabing pinalakas na senior high school program, kinukwestiyon ng ilang mambabatas ang kahandaan ng Department of Education. Sa House briefing, tinanong ni Representative Franz Castro kung may time frame, evaluation at supisyenteng training para sa mga guro. Nilinaw naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na ang pilot run sa mahigit 800 paaralan ay isang pag-aaral na may baseline, midline at endline assessment kasama ang PIDS. Maapela rin ng mga pinuno ng secondary schools na agarang ibigay ang mga materyales at training para naman makapaghanda ang mga guro. Nananawagan ng Department of Health na gawing batas ang pagpaparusa sa mga magdadala ng vape at sigarilyo sa paaralan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, dumarami ang estudyanteng nagve-vape sa labas ng eskwelahan pagkatapos ng klase. Kaya naman nararapat lang na ipagbawal na niya ang pagdadala ng vape sa paaralan, lalo't nakasasama ito sa kalusugan. Git ng kalihim, kailangan ng malinaw na pulisiya para hindi makalapit sa mga estudyante ang vape, sigarilyo at droga. Ginawaran naman ng ahensya ang 80 paaralan dahil sa pagsunod sa health standards para sa mga estudyante.
Sa iba pang balita, tuloy ang preparasyon ng Commission on Elections para sa barangay at SK elections sa darating na po na December 1 yan, 2025, sa kabila ng panukala sa Kamara na magpapahaba ng termino ng mga nakaupong opisyal sa 6 na taon. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, mas mainam ang maagang paghahanda kaysa magulat kung tuloy ang halalan. Tuloy rin niya ang pagsasaayos ng voter registration at ang halalan sa Bangsamoro Parliament sa Oktubre. Dagdag ni Garcia, susunod lang sila sa batas at maghihintay ng desisyon ng Senado na may sariling bersyon ukol sa termino ng mga BSKE officials. So long as hindi naman siguro tayo nagpiprint pa ng balota yung kasi medyo malaking component ng isang halalan. Kung ang procurement naman, halimbawa sisimulan na natin para lang sa pag-procure ng mga ilang kagamitan, hanggat hindi naman nagkakaroon ng award ng mismong kung sino man ang nanalo, ay wala pang damage din whether sa Comelec o doon sa mismong pribadong supplier. Nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta ang kontrobersyal na drag queen na si Pura Luca Vega kaugnay ng pagkakaabsuelto sa kasong Cybercrime Prevention Act. Sa social media post, binigyang diin ng drag queen ang paggalang sa pananampalataya ng grupong nagsampa sa kanya ng reklamo. Bunsod yan ng pagsusuot ng imahe ng Nazareno sa kanyang mga drag shows habang ipinapatugtog ang kantang Ama Namin. Sinabi rin niyang matagal na niyang pinatawad ang mga kumutsa at nagdiwang sa kanyang pinagdaanan sa piitan. Gayunpaman, magpapatuloy ang kanyang mga drag shows. Hinimok rin niya ang komunidad sa karapatang ipaglaban ng sarili kabilang na ang anyay pag-adya sa isa't isa sa masama. Inabsuelto ng Manila City Regional Trial Court ang drag queen dahil sa kakulangan umano ng ebidensya na lumabag siya sa naturang batas. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Foreign Affairs at Philippine Consulate sa Los Angeles, California sa USA na tulungan ng mga Pilipinong apektado ng mga protesta kontra immigration raids sa Amerika. Ayon sa Malacanang, mahigpit ang pagmamatsyag ng gobyerno sa sitwasyon at nagbabala ang konsulado na iwasan ng mga Pinoy ang mga delikadong lugar. Malalamang may isang Pilipino ang naaresto sa Los Angeles pero nilinaw ng otoridad na may nauna ng felony case ito at hindi sangkot sa pinag-uusapang Home Depot raid. Paalala pa ng palasyo, sumunod sa batas ng bansang kinaroroonan. Pero pinaaalalahanan din po sila na sumunod po ang batas ng bansa kung saan po sila nakatira o nagtatrabaho. Let the world heal! Nagtulong-tulong nga ang nasa mahigit 5,000 volunteers mula sa 18 branches ng isang mall sa bansa para linisin ang mga dalampasigan. Bahagi ito ng pagdiriwang ng World Oceans Day na layong ibalik sa dating asul at malinaw na katubigan ang karagatan at iba pang anyong tubig. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng efforts ng SM Cares na protektahan ng marine biodiversity, bawasan ang plastic pollution at hikayatin ng mga komunidad na makiisa sa sustainable action. Sa kabuuan, nasa 30,000 kilong basura ang nahakot ng mga volunteer. Tanda ito na buhayin ang ganda ng kalikasan kung magtutulong-tulong at ipagpapatuloy sa pangmatagalan ang pangangalaga nito. Sa ating pagbabalik sa showbiz, content creator Zainab Harake at basketball player Bobby Ray Parks nag-exchange na ng I do's. At sa showbiz pa rin, BTS member RM at V na-discharge na sa military service. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ika nga sa hinabahaba ng posisyon sa kasalan rin ang tuloy. Ikinasal na nga ang content creator na si Zainab Harake at basketball player na si Bobby Ray Parks. Ang mga nakakakilig na snaps, silipin. Samantala, good news para sa armies. BTS members RM at V na-discharge na sa military service. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Zainab found her right one. Ikinasal na ang content creator na si Zainab Harake sa basketball player na si Ray Parks Jr. Naging magical ang dream wedding sa Crystal Palace of Aquila in the Sky sa Tagaytay nitong linggo, June 1. Intimate wedding ang peg kung saan mga natatanging malalapit na kaibigan at kaanak ng magkasintahan ang dumalo. Sa wedding vlog, stunning si Zainab, suot ang kanyang wedding gown na disenyo ni Michael Cinco. Makikita ang pagiging emosyonal ni Ray Parks habang naglalakad patungong altar ang mapapangasawa. Bukod dyan, isa rin na maituturing emosyonal na bahagi ng seremonya ang paghatid ng ama ni Zainab sa kanya, kasama ang mga anak nitong sina Bia at Lucas. Habang spotted sa kanilang wedding ang ilang personalidad tulad nina Aura Briguela, Loisa Andalio, Andrea Brillantes at Alex Gonzaga. Best wishes, newlyweds! Samantala, opisyal na ngang natapos ni na BTS RM at V ang kanilang mandatory military enlistment ngayong Martes, June 10. Kinumpirma yan ng Korea Dispatch page na isang Korean online entertainment medium. Bukod dyan, inaabangan na rin ang pagtatapos ni na BTS Jimin at Jungkook sa June 11. Habang matatapos naman ang serbisyo ni Suga bilang public service workers sa June 21. Siguradong markable ang magiging reunion ng 7 miyembro ng BTS matapos ang ilang taon. Welcome back to the real world, RM and V. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa British statesman na si William Gladstone. Ang sabi niya, tungkulin ng gobyerno na pahirapan ng tao sa paggawa ng masama at padaliin naman ang paggawa ng mabuti at gawing madali ang paggawa ng tama. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.